Nakalulungkot na balita na dahil sa isang minor surgery na tuli, namatay ang isang 10 taong gulang na batang lalaki. Ano nga ba ang mga maaaring nangyari dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ilang araw na nakalipas nang may napabalitang batang namatay matapos itong tuliin ng isang hindi naman pala lisensyadong doktor. Ayon sa mga balita, gumamit ng 20 ml na anesthesia sa batang ito. Hanggang sa siya ay nakaranas ng panginginig, nangisay, nakadilat na parang wala sa sarili. Ayon sa ina, dinala sa ospital pero pumanaw na rin ang batang ito. Subukan po nating himayin ang mga ito. Sa katotohanan ng bagay, ang ginagamit pong anesthesia sa pagtutuli, yung tinatawag na lidocaine, gumagamit lamang po tayo dyan ng around 3 to 5 ml. Sapat na yon. Kinocompute yan base sa timbang at sa edad ng bata. Again, sa pagtutuli, around 3 to 5 ml, sapat na yan. Sa aking palagay, sa aking experience, para sa isang 10-year-old child, maaaring napakataas po ng 20 ml. Bukod doon, baka po napatusok din po sa ugat ito at syempre kahit na anong gamot na mapatusok sa ugat or intravenous, pumasok sa ugat, po pwede itong mapunta sa circulation. Kung masyadong marami, po pwede pong magkaroon ng problema. Tulad dito, po pwedeng ganyan ang mangyari. Tapos isa pa nga, ayon sa ilang mga ulat na nakita natin mula sa mga official sites ng mga official networks online, hindi naman po pala daw lisensyadong doktor ang gumawa ng procedure. Isang kumadrona na nagpapanggap na umanong doktor. Ngayon po, sa amin sa medical school, bago po kami hayaang gumawa ng ganito, tinetrain muna kaming maigi at kami ay mayroong tulong mula sa aming mga senior residents na siyang mayroong mas maraming experience kaysa sa amin. Hanggang sa makita o ma-demonstrate namin na kami ay komportable na sa aming ginagawa at po pwede na kaming hayaang gumawa ng aming sariling procedure. Again, lahat po yan guided with proper training. Kaya naman po, nakikiramay po ako sa mga naulila ng batang ito. Marami pa sana siyang magagawa at matayo pa siguro ang pangarap ng batang ito. Pero dahil sa pagkakamaling ganito, maaari naglahong parang bula. Optional naman talaga ang pagpapatuli, pero yes, may benefits ito tulad ng pagiging mas malinis sa katawan at less risk sa ilang mga infections at pati na rin sa ibang mga sakit tulad ng penile cancer. Pero pakiusap po, pumunta po kayo sa isang trained professional. Gone are the days na pinupukpok at dinuduroan ito ng nginuyang dahon ng bayabas. Meron na pong mas safe na paggawa dito at mayroong tamang protocol na sinusunod. Siyempre, please lamang po choose your providers. Kahit na sobrang minor procedure, po pwede pa rin maging catastrophic. Hindi rin po natatapos sa araw ng procedure ang pagbabantay dyan sa tinuli. Po pwede rin kasing magdugo. Kaya naman dapat po ay makita rin yan with consistent follow-up at para siguradong okay ang ginawa. Tulad na naman dito sa amin sa clinic, nire-require po namin na makita namin ng pasyente at least on the 3rd day after the procedure. Yung iba kung naging madugo ang procedure, after 1 day kinakailangan makita ko siya dahil naka-encounter din po ako sa training ko ng isang pasyente na ginawa ng ibang tao at nagdugo ng marami kaya I had to repair everything. Kumbaga, ako yung nag-ayos ng complication ng ibang provider. Kaya naman again, make sure na tama po ang gagawin sa inyo para po sa inyong mga anak, para po sa inyong mga pamangkin o para sa inyong mga apo. Bukod dyan, hindi naman lahat kinakailangan tuliin agad. Yung iba kinakailangan mo na pong i-assess, baka po kasi hindi pa tagpos. Kaya kinakailangan, again, tama po ang training, tama po ang ginagawa, tama rin po ang mga protocols at dapat lisensyadong doktor ang gumagawa dyan sa inyo. Sana po ay may natutunan at again, pakikiramay po sa mga naulila. See you again next episode. Ingat!